Okay, simulan natin. Bubuklatin natin ngayon ang mga pribadong tala-arawan ng isang veteranong chief engineer. Dito kasi makikita natin yung classic na banggaan ng karanasan ng tao at, well, ng teknolohiya. Isang problema na aminin man natin o hindi, baka pinagdadaanan mo rin sa sarili mong trabaho. Ito, pakinggan nyo to ha. Walang pakialam ang makina sa dashboard mo. Ang mahalaga sa makina ay physics. Ang bigat no, galing yan mismo sa bida natin si Chief Engineer Angus McKenzie. At dito talaga umiikot yung buong kwento natin, yung banggaan ng totoong mundo at ng digital na version nito. So sino ba itong si Mackenzie? Well, isipin nyo, 35 taon na siya sa dagat. Isang chief engineer na kumbaga dinig at ramdam na niya yung mga makina. Hindi na niya kailangan ng manual. Pero heto na, yung mundong kinasanayan niya, dahan-dahan nang nagbabago. So ano nga ba ang mangyayari pag yung ganitong klaseng karanasan, yung dekada ng kaalaman, ay biglang hinarap sa isang real-time na digital twin? Dito na nagsisimula yung gulo. At hindi ito nagsimula sa isang malaking sakuna. Nagsimula lang ang lahat sa isang maliit pero napakakulit na notification tungkol sa isang cooling water pump. Okay. Tingnan natin to. Sa kaliwa, yan yung ginawa ni Mackenzie. Naglakad papuntang engine room, 12 minutong inspection, at ang diagnosis niya, simple lang. Yung sensor medyo na misalign dahil malamig yung tubig, so sinara na niya yung maintenance item. Tapos, ang usapan. Pero sa kanan, yan ang nakikita ng algorithm. May vibration trend, may elevated temperature. Ang rekomendasyon, inspect and monitor. Kaya kahit sinarahan na niya ni Mackenzie, sige pa rin sa pag-alerta yung system. Paulit-ulit. Yan yung loop ng digital na pagsubaybay. At dito na natin nakikita yung mas malalim na issue. Kasi hindi natutungkol lang sa isang pump. Ito'y tungkol sa dalawang magkaibang paraan ng pag-intindi sa mundo. Ang tunay na pagkaalam laban sa simpleng pagsusukat. Kinukumpirma lang ng mga gauge. Ang tenga mo ang nagdadiagnose. Wow! Yan yung unang-unang aral na nakuha ni Mackenzie mula sa mentor niya at naging pondasyon niya to sa trabaho. Kumbaga, yung data, nandyan lang yan para kumpirmahin ang alam mo na. Pero hindi yung data ang mismong kaalaman. At may pangalan yan, tacit knowledge. Ito yung kaalaman na hindi mo mababasa sa libro. Ito yung tinatawag nating diskarte, yung gut feel, yung instinct. Yung mga bagay na halos imposibleng i-program sa isang computer, pero kapag may krisis, ito yung nagliligtas ng sitwasyon. Tingnan natin itong totoong emergency. 3:00 ng madaling araw, biglang may sunog. Sa loob lang ng 4 na segundo, alam na ng isang engineer kung anong problema. Hindi niya tiningnan yung checklist, umasa siya sa experience. At dahil buo ang tiwala sa kanya ng mga kasama niya, naapula ang apoy sa loob lang ng 11 minuto. Ganun kabilis. Pero, alam nyo, hindi lang sa makina nangyayari yung tensyon na to. Umaabot din yang sa samahan ng mga tao sa barko. Dito natin makikita ang malaking pagkakaiba ng tunay na community at ng simpleng connectivity. Isipin nyo, dati may mga smoke room, oo, hindi komportable pero doon nangyayari yung mga totoong usapan. Walang agenda, doon natural na nabubuo yung samahan. Ngayon, merong tayong mga wellness app, lahat naka-scheduled, may mood tracking, may certified counselor, pero may office hours. Yung isa ay tungkol sa presensya, yung isa ay tungkol sa serbisyo. At ito yung pinakamagandang halimbawa. Kailangan ni Bobby ng tao. Ang wellness app ay isang serbisyo. Hindi pareho ang mga ito. Gaya ng kwento ni Bobby Ferris, isang inhenyerong unti-unti nang bumibigay. Ang nakatulong sa kanya, hindi isang programa. Isang kasamahan niya na tumabi lang sa kanya. Tahimik, buong gabi. Presensya lang, hindi app. So, itong pagpakahumaling natin na sukatin at i-record ang lahat, may isa pa yung epekto. At ito yung tinatawag na paperwork paradox. Imagine, para sa isang simpleng maintenance job, kinailangan punan ng team ni Mackenzie yung 12 magkakaibang form. 12. Nandyan na yung risk assessment, mga permit, checklists, lahat-lahat na. At yung mismong pag-aayos, yung actual na engineering work, tumagal lang ng halos 2.5 oras. So, mas matagal pa yung ginugol sa papeles kesa sa mismong trabaho. Di ba parang may mali? At yan yung pinupunto ni Mackenzie. Dati kasi, yung mga logbook, umaasa sa judgment ng inhinyero kung anong importanteng isulat.
Ngayon, gusto ng mga sistema na itala ang lahat, bawat detalye. Para bang sinasabi nito, huwag ka nang magdesisyon, i-record mo lang lahat. Nawawala yung tiwala. Kaya ano ba talaga ang aral na makukuha natin sa 35 taon ng mga tala-arawan ni Mackenzie? Well, dinadala tayo nito sa isang malaking tanong tungkol sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pag-unlad. Kasi sa kwento niya, malinaw na may dalawang mundo sa barko. Sa isang banda, nandun yung mundo ng kadalubasahan ng tao, yung tacit, yung judgment, yung komunidad. Sa kabila naman, yung mundo ng datos, yung nasusukat, yung procedural, yung literal. At sa pagmamadali nating i-automate ang lahat, may panganib na may maiwang tayong mga bagay na hindi talaga mapapalitan. So, ito yung tanong na iniiwan sa atin. Sa mundong sobrang obsessed sa datos, anong esensyal na karunungan ng tao ang baka hindi natin namamalayan, naiwan na pala natin? Ang huling entry ni Mackenzie sa logbook niya para sa taong yon ay nagbibigay ng isang tahimik pero napakalakas na sagot. PS, ayos lang ang pump. Perfect. Bumalik tayo kung saan tayo nagsimula. At alam nyo, hindi lang yan isang simpleng postscript tungkol sa isang pump. Yan ay isang huling matatag na deklarasyon, isang pagpapatunay sa kapangyarihan ng karanasan ng tao sa gitna ng lahat ng ingay ng datos.